Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Hala! Tubig sa mga dams patuloy sa pagsadsad. Ronda Pilipinas. Sinag walang nakikitang problema sa supply ng bigas sa kabila ng epekto ng El Nino. Ronda Pilipinas. PNP, Philippine National Police, patuloy aksyon laban sa cybercrime sa bansa. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, dating Pangulo ng Chile patay sa helicopter crash. Ronda Pilipinas. Balita papalakasan, third win sa Pinoy Liga Next Month Cup. Nakuha ng UST Growling Tigers kahit kulang sa players. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz, Bea Alonzo at Dominic Roque kumpirmadong hiwalay na. Ronda Pilipinas. At sa NBI, payslip na basta-basta na lang isinulat sa papel. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At paglagay ng basang cellphone sa bigas. Effective nga ba yan? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Magandang araw, Pilipinas. Pinag-uusapan namin yung pag-iwalay ni Bea Alonzo at saka ni Dominic Roque dahil merong chismis na si Bea Alonzo kasi ang pera niya 1.2 billion. 1 billion. Yung kay Dominic Roque daw ay halos 1 million lang. Hindi daw pumirma. Hindi daw pumirma doon sa prenup. Naku, kayo talaga. Mga umpisa pa lang ng balitaan, chismis na agad. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Live na live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. At live din tayo sa Radyo Ronda. And of course, sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, live na tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr.
Pilipinas. Ulat panahon muna tayo. Asahan ang pag-ulan sa ilang lugar sa bansa dahil sa tinatawag na easterlies at amihan. Yung easterlies kasi mainit. Yung amihan medyo malamig. Oo, malamig na naman kagabi. Makakaapekto ang easterlies sa Davao Region, Caraga, Northern Mindanao at Southern Leyte. Kasama dyan Bohol. Na magpapalamig naman sa Batanes ang mga isolated rains dahil sa northeast monsoon. Maaliwalas na panahon naman na may pulupulong pag-ulan dulot ng easterlies at localized thunderstorms ang asahan sa lalalabing bahagi ng Pilipinas. Samantala, katamtaman hanggang sa maalon na tubig sa baybayin at katamtaman hanggang sa malakas na hangin ang iiral sa hilagang Luzon. Ronda Pilipinas. Samantala, bumaba pa o below normal na ang level ng tubig sa Siyam na Dam sa Luzon sa harap ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology o Meteorology Division, bumulusok sa 209.97 meters ang water level sa Angat Dam, Bulacan hanggang kaninang alas 6 ng umaga kumpara sa 210.08 meters kahapon. Ang Angat ang pangunahing nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at mga karating na lugar. Tuloy din ang pagbaba ng antas ng tubig sa Lamesa, Ipo, Pantabangan, San Roque, Ambuklao, Binga, Magat at Caliraya Dams. Una nang binabala ng Pag-asa na maaring maramdaman ang rurok ng El Nino ngayong Pebrero o Marso at posibleng abutin hanggang Hunyo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Ng walang kapatirang walang stop na bangayan ng Senado at Kamara. Teka muna, Senado muna tayo. Senado, hindi raw dapat apurahin ng Kamara sa pagpapasa ng economic tsa-tsa. Ay, naku, alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno at Sally. Go! Walang deadline sa Senado sa pagsusulong ng economic tsa-tsa dahil hindi simple ang pagbabago sa saligang batas. Itiniyag ni Senator Amy Marcos makarang almahan ang paggigiit ng mga kongresista na agarang aprubahan ng Senado ang resolution of both houses number 6 may kaugnayan sa pag-amienda sa tatlong economic provision ng konstitusyon. Giit ni Marcos, nagtatrabaho sila ng maayos sa Senado at hindi nakikipagbangayan sa Kamara pero binibigyan pa sila ng taning para aprubahan ang resolution may kaugnayan sa tsa-tsa. Una rito, nangalampag ang ilang kongresista sa Senado at sinabing dapat tuparin ang ipinangako umano ni Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ang tsa-tsa resolution bago mag-Holy Week upang may paisalang na ito sa plebisito sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Marcos, mismong mga dating maestrado ng Korte Suprema na kabilang sa bumalangkang sa 1987 Constitution ang nagsabi na hindi dapat madaliin ang panukalang tsa-tsa. Dapat din anyang matuto na rin silang lahat sa naging pagratsyada sa konstitusyon na maraming pagkukulang at siyang pinagtatalunan sa ngayon. Sinabi ni Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes Chairman Senator Sani Angara, maaring sa Oktubre ito maaprubahan. Iminungkahin ito na para makatipid, isabay ang plebisito sa gaganaping 2025 midterm elections. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Walang nakikitang problema sa supply ng bigas ang samang industriya ng agrikultura sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Sinag Chairman Rosendo So na mas maraming nagtanim ng palay ngayong taon kumpara noong 2023. Mas mataas din anya ang farm gate prices ng bigas sa Vietnam na nasa 23 pesos kumpara sa local rice. Tingin naman natin yung harvest natin kasi yung area nakita natin is mas maraming nagtanim ngayon compare last year. Okay. So maski paano wala tayong masyadong nakikitang problem. Iginit pa ni Chairman So na nakatulong ng malaki sa mga magsasaka ang pinalabas na pondo ng Department of Budget and Management noong January. Yung last year, di ba, kinukulit natin yung
DBM na i-release yung 12.7 billion na budget yung galing sa rice tarification law for farmers, yung 12.7 billion na-release ng January. So ito is malaking bagay ito. No? So yung nagpapump na patubig pwedeng gamitin yung pondo galing sa 5,000. So ito nakatulong sa atin mga magsasaka talaga. No? Malaking tulong yun dahil at least may pwede silang gamitin pang patubig, no? Tsaka yung fertilizer subsidy. Ba't ganun? Bakit tumataas ba ng presyo ng bigas? Yan po ang tinig ni Sinag Chairman Rosendo So sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, pinaigting na ng Philippine National Police, PNP, ang kanilang mga hakbang sa pagsugpo ng kabi-kabilang cyber attack sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni PNP Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo na nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang patuloy na masawata ang cybercrime incidents. Meron tayong Cybercrime Investigation and Coordinating Center na kung saan yun po ang pamamaraan ng gobyerno para ang law enforcement and other government agency ay magkaroon ng meeting or magkaroon ng collaboration sa pamamagitan ng mga bagong modus. So meron tayong tinatawag na sharing of information po. Dagdag pa ng Hebe, patuloy nilang pinapalawak ang kanilang kaalaman hinggil sa iba't ibang modus ng mga cyber criminals. Ginagawa po namin para medyo mabawasan ng krimen yung ma-maximize ng awareness para naman po ma-informan sila sa mga updates kung ano ba ang mga currently modus na nangyayari sa online. Ang kapulisan naman po natin ay patuloy na kumbaga dinadagdagan ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng investigation, sa digital forensics, at saka yung nagpapatrolya po tayo sa online, cyber patrolling, at yung technology enhancement po namin ay meron din pong mga enhancement ng ating mga software and hardware capabilities. Yon ang sinasabi ko, yung pinag-usapan namin ni Sir Art sa Maniego ng isang araw na kailangan yung patuloy yung pag-aaral ng mga otoridad, pati tayo, dapat idamay natin yung ating sarili sa pag-aaral. Kasi Kernel, pagka uso na yan sa ibang bansa, isang araw nandito na yan sa Pilipinas. Kung nanloloko na yan sa ibang bansa ng mga foreigner, isang araw nandito na yan sa Pilipinas. Yan po ang tinig ni Police Colonel J. Guillermo, hepe ng PNP Cyber Response Unit sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng reports. Tuloy ang pag-usad ng divorce bill. Umuusad na ang divorce. Ano sabihin ng mga lalaki at mga babaeng gusto ng never mind. Tuloy ang pag-usad ng divorce bill, inaasahang hindi na maaantala pa. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina! Umaasa si Albay First District Representative Edsa Lagman na uusad na at hindi na madidiskaril sa Kamara ang kanyang isinusulong na House Bill 9349 o Divorce Bill matapos ibalik ang draft ng panukala sa House Committee on Rules at House Leadership of the Committee on Population and Family Relations para masuri. Habang inireper naman ng komite ang panukalang batas sa Committee on Appropriations, bagay na tinutulan ng veteranong mambabatas sa kadahilan ng ang mga batas na may appropriations language lamang anya ang dapat i-refer sa Committee on Appropriations. Ginito, mas may kapangyarihan ng plenaryo kaysa sa nasabing komite. Naniniwala si Lagman na ang recommitment ng panukalang batas sa Committee on Appropriations ay sinadya umano upang maantala ang pag-asa batas nito. Anya na sa 37 taon na kasing isinusulong ang panukala mula pa noong 8 Congress hanggang ngayon ay di pa naisa sa batas. Ang Pilipinas na lang din anya ang walang batas nito at milyong babaeng Pilipinong may asawa na biktima ng toxic at mapang-abusong relasyon ang naghintay ng mais sa batas ito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may totong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagiringkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, nangangamba ang mga biktima ng baha sa Davao Region dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis. Ayon sa Department of Health Region 11, tumaas ang kaso ng leptospirosis sa rehiyon nitong Enero 2024. Grabe.
Kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, mula noong January 1 hanggang January 27, naitala ng DOH-11 ang 34 na kaso ng leptospirosis kung saan 2 ang nasawi o namatay. Mas mataas ito sa 48% kumpara sa 23 kaso na naitala noong 2023, last year ito. Nabatid na may pinakamaraming kaso ang Davao de Oro, sumunod ang Davao del Norte na parehong sinalanta ng pagbaha at landslides. Sinabi ng DOH-11 na ang leptospirosis ay sanhi ng bakterya na tinatawag na leptospira na makikita mula sa likido ng isang infected na hayop. Ronda Pilipinas. Hirang hayop yan, no? Bukas ang liderato ng Kamara na makipagdialogo sa Senado upang solusyonan ang bangayan sa pagitan ng mga senador at kongresista kaugnay sa panukalang amyendahan ang 37 taong konstitusyon. Gayunpaman, inihayag ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manix Delipe na kailangan huminto ng ang mga senador sa pag-atake sa integridad ng mga miyembro ng Kamara, lalo na kay Speaker Martin Romualdez. Akala ko ba handa na kayo makipag-usap? Ito, anya, ay dahil hindi na katanggap-tanggap at maituturing na unparliamentary ang bangayan ng dalawang kapulungan. Dismayado rin si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman sa hakbang ng mga senador na hindi lang ang House Speaker ang inaatake, ngunit ang buong institusyon ng mababang kapulungan. Ganito rin ang sentimiento ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at nanawagang tigilan na ang personal na pag-atake sa leader ng Kamara. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Maganda pa rin yung nag-uusap ng paupo, ha? Kaysa sa mga speech na yan. Oo, dapat, alam mo, hinahanap ko dito, yung pagka-statesman ng mga senador at ng mga kongresista. Marami ng mga senador na nagsabi na sila na ang mamamagitan. Oo. Parang si Senator Gatchalian nagsabi sa sarili sa isang panayam na gusto niyang maging mamagitan sa pagitan ng dalawang kapulungan. Oo, may mga congressman din na nagsabi na handa silang maging mamagitan para magkasundo yung dalawang kapulungan. Oo, siguro parang panahon na. Tama na, okay na yan. Sige, tanggap tayo ng isang report. Habang nagbabangayan, kawawa yung mga kababayan natin doon sa Mindanao Samantala, pagtaas ng presyo ng langis, binatikos ng grupo ng transportasyon. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Binatikos ng grupo ng transportasyon ang muling pagtaas ng singil sa presyo ng langis. Matatanda na sinimulang ipatupad kahapon ang ika-5 linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga oil products. Ayon sa pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide, National President Camo D. Floranda, dapat nang ibasura ang oil deregulation law at tutukan ang pangunahing problema sa sektor ng transportasyon. Binigyan din ng grupo na kibit-balikat pa rin ang administrasyon dahil sa hindi maaksyonan o makontrol ang pagpapatuloy sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Naniniwala ang piston na ang oil deregulation law ang isa sa mga sanhi ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Nangangamba ang grupo na baka lalo lang sumirit ang singil sa mga bilihin at serbisyo sakaling may sa katuparan ang charter change ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umasa si Camo D. Floranda na mabibigyang solusyon ang problema ng mga tsuper at operator, partikular na ang PUV Modernization Program, franchise consolidation, jeepney phase-out at ang mababang kita sa kanilang pamamasada. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, para sa mga nababasaan ng cellphone. At alam nyo, parang matagal ko nang alam yan na kapag nabasa yung cellphone ninyo, tapos ilagay nyo sa di ba? Lalagay nyo sa parang plastic. Tapos ilalagay nyo sa bigasan. Natutuyo daw
Daw. Yan ang claim. Natutuyo yung cellphone na basa. Pag nilagay nyo sa plastic, ilalagay nyo sa bigasan. Natutuyo daw. Sige, patunayan nga natin yan. Paglalagay ng basang cellphone sa bigas, effective nga ba? Patunayan natin yan sa LPI. Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nahulog na ba ang cellphone mo sa swimming pool o kaya naman sa lababo? Meron na bang nagsabi sa iyo na ilubog sa bigas ang basang gadget o cellphone mo para raw hindi masira at mabilis matuyo? Effective nga ba ang claim na ito? Tara, let's prove it! Ayon sa familyhandman.com na hindi natutuyo ang cellphone sa pagbabad nito sa bigasan. Bagkus, nagiging dahilan pa ito ng mas malalang damage sa phone dahil sa dusty formulations ng bigas at posible rin pumasok sa mga butas ng gadgets ang maliliit na butil ng bigas. Dagdag pa ng website na mas magandang ilagay na lang sa loob ng plastic na may silica gel. Ang silica gel ay ang ginagamit sa mga shoeboxes upang sipsipin ang moisture sa package. Kaya naman mas mainam ang silica gel kaysa sa bigas sapagkat kaya rin itong i-absorb ang tubig na nasa loob ng gadget. Kaya naman huwag maniwala sa mga payo ng iba na matutuyo ang cellphone kapag inilubog sa bigas. Yung silica gel kasi nakukuha yan pagka bumili kayo ng sapatos na bago. Merong silica gel yan doon sa loob. Sa loob, yun ang gamitin ninyo. Kaya dapat hindi nyo tinatapon yan. Pero lason yan, Baka maaabot ng inyong mga anak, Oo, so mas maganda pala na ilagay sa plastic, lagay yung silica gel doon. Lalong-lalo na doon sa mga cellphone na madalas nahuhulog. Naku, pagkabaha, problema natin yan. Oo, mas astig yun yung ilalagay mo yung silica gel sa loob ng plastic kung saan nandoon yung basa mong cellphone. Okay? Astig na tip. At eto pa, mga kaastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Di ba? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mobile phones. Maging up-to-date sa latest scores sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, may mga soccer dyan, basketball, volleyball, may boxing pa dyan, at marami pang ibang sports. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in Google Play and in App Store. You can watch it also live sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon at mga reports sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isa. Patuloy na pagdami ng billboard sa mga pangunahing kalsada pinabubusisi sa Senado. Alamin natin ang, syempre, negosyo yan. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go. Pinaimbisigahan sa Senado ni Senator Bong Revilla Jr. ang patuloy na pagdami ng naglalakihang billboard sa mga pangunahing lansangan na pwede magdulot ng panganib sa publiko. Sa inihaing Senate Resolution No. 924 ni Senator Revilla, nakasaad na layunin na determinahin kung sumusunod na ang mga may-ari at operator ng billboard sa batas ukol sa tamang lugar, liwanag at sukat ng billboard. Gayun din matukoy kung makakasunod sila sa deadline sa March para sa pagtalima sa standard para sa billboards. Ayon kay Senator Revilla, Chairman ng Senate Committee on Public Works, may Executive Order No. 165 na ini-issue noong March 2022 kung saan binigyan ng 2 taong palugit para makatalima sa mga patakaran ang mga billboard. Ayon sa Senador, wala pang datos kung ilang aksidente ang idinulot ng mga billboard dahil isinama ang kanilang bilang sa paglabag sa distracted driving. Pero marami na anyang nakita na talagang nagdudulot ito ng distraction sa mga nagmamaneho dahil sa ilaw at content gaya ng mga motion billboards o yung mga
may gumagalaw. Bukod dito, maaari anyang magdulot din ang billboards ng panganib kapag may kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Nagpaalala si Senator Bong Revilla. Di ba meron din siya mga billboard? Marami. Diyan sa Cavite, marami. Di ba? Oh, meron siyang alam kong mga billboard dyan eh. Pero siguro yung kanyang billboard ay sumusunod. Pero may billboard siya, dami Lalo na pagka Metro Manila Film Festival. Okay, teka muna. Pag-usapan po na natin yung mga kababayan po natin na nasa Mindanao o yung tinatamaan po ng low pressure area at saka shear line. Ito mga nakaraang mga linggo, meron na ho tayong 1 million plus na affected na mga Pilipino dahil dyan sa mga pagbaha-bahan na yan. Yan nga yung hugot nung di ba? Gusto nilang ihiwala yung Mindanao dahil kulang daw yung tulong na ibinibigay ng national doon sa mga taga Mindanao na affected na mga bahaba. Tama-tama, nasa linya po natin ang DSWD, si Asek Romel Lopez. Naku, suki na natin ito. Asek, magandang araw. Sir Dennis, magandang araw po sa inyo. Magandang umagat mula sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian. Good morning po sa ating mga kababayang nakatutok sa inyong programa. Yun. Asek, bago natin pag-usapan yung ayuda natin sa mga biktima ng pagbaha dyan sa Mindanao, ano na ang latest doon sa ginamit yung mga pagbibigay ng pondo sa mga kababayan natin at yung may kinalaman doon sa pirma, sa pagpapipirma? Ano na latest doon, Asek? Well, tayo po supposedly ay naka-attend ng isang hearing sa Quad po, sa pamumuno po sa committee po ni Senator Bato de la Rosa. Tayo po yung umattend din personally ng hearing sa committee naman po ni Senator Amy Marcos. Opo. But then, ito po mga bagay nito ay na-discuss din doon po sa mga pagdinig na yun. Bagamat nakalulungkot man sa inabahaba po nung hearing, wala naman po ni isang kawani ng DSWD ang naituro na sabing involved doon sa allegedly ayuda scam po yung term nila. Ito po yung ginagamit po sa pagkatapos ng payout, kakaltasan. Wala po. Ang lagi pong nagtuturoan ay yung mga LGUs involved na tao daw po niya ito o tao po ito nung isa. But then, doon naman po sa People's Initiative, ang ating pong narinig, particularly sa committee po yun ni Senator Amy Marcos, ang nasabi naman doon ipinapangako. Pero sa atin pong mga kababayan, yun nga po ang ating pronouncement that let us be vigilant and make sure na yung pinapangako po sa atin ay may patutunguhan. Dahil ito pong ating pong mga assistance to individuals in crisis situation, yung ating pong iba pang mga programa ng DSWD, ay hindi po yan kayang ipangako ni Numan. Bagkos may mga sistema po tayong sinusunod, may mga guidelines po tayong sinusunod for us to be able to help them. Hindi po ito kapalit ng pirma for a certain initiative kung ano man po yan. So yun po ang ating paglilinaw at wala pong pananalapi ang na-distribute o na-disburse ng DSWD in line po doon sa allegedly ay ginagamit po na inisyatibo. Ang ating pong paglilinaw at sinabi rin po ng ating kalihim, wala pong karagdagang requirements na hinihingi po ang inyong DSWD para kayo makakuha ng tulong sa amin. Maliban na lamang po doon sa mga pertinent documents na magpapatunay na kayo ang nangangailangan o yung inyong pinipila ay yun ang nangangailangan. At yung mga patunay na sila'y nangangailangan. Halimbawa, kung ospital, yung mga medical bills, medical abstract, clinical abstract, mga reseta ng doktor, and so on and so forth. Wala pong initiative tayong pinag-uusapan. So, ang communication po ninyo, nakikipag-usap din po kayo sa inyong mga local DSWD offices, mga regional DSWD offices, sila po hindi na gagamit in any way and in any form, Asek? Well, that will be very impossible po, Sir Dennis, po sa ating mga kababayan. Well, kasi tayo po una ay subject po ng guidelines ng Civil Service Commission. Tayo po ay dapat political, tayo po ay implementing agency, and we should remain that way. Sa ganon, yung ating pong mga
trabaho, ano po, ay hindi po nakahaluan ng biases. And yan po ay sinusunod natin. And at the same time, yung ating naman pong mga ground staff o ground crew, ano po, ay yan naman po ay sumusunod po sa mga panuntunan ng ating mga programa. At we cannot deviate from the guidelines or the implementing rules and regulation of any programs, or else makukulong po tayo. Ano po? Kasi pag hindi po natin sinunod yung proper disbursement, kaso po ang ating kaharapin. And then we're very sure naman na hindi po yan susungin o hindi po gagambol yung ating mga empleyado, yung kanilang mga karir, ano po, para po rito. At yun din po yung ating sabihin natin, pinapanatag po natin yung kalooban ng ating mga kababayan na we will never engage in such practice, dahil ito po, ang kahihinatnan po nito, pagkasira ng karera ng aming mga empleyado, and at the same time, ay baka makulong pa po, at wala naman nung magnanais siguro makulong. Yun po ang ating pangako sa ating mga kababayan, nilinaw ng ating kalihim na we will continue to provide yung ating pong assistance sa ating mga kababayan. Basta po sila'y nangangailangan, yun lamang po ang usapan. Hindi po kapalit ng kahit anong inisyatibo, ng kahit anong endeavor sa sabi nga natin, we wanna let our politician talk politics, but then the DSWD will continue to perform in its mandate, and we will continue to remain a political po as we serve the people. Okay, that's very clear. Maraming salamat, Asek, sa update na yan. Okay, puntahan na po natin yung pamamahagi po ng ayuda sa mga biktima ng bagbaha dyan po sa may Mindanao. Ang dami yung nagva-viral ngayon, mga nananawagan, umiiyak. Kulang daw po yung ayudang na ibibigay ng national government sa mga kababayan po natin. Ito po ba nakarating na po sa inyo at kulang na po ba ng pondo ang DSWD? Go ahead, Asek. Well, tama po yun. Kahit po tayo, nakikita rin po natin yung mga videos na yon, nakakarating din po sa amin yung mga reports na yon. But then, ang atin pong paalala sa ating mga kababayan, yung DSWD, lagi pong nariyan. As long as we have your data, kaya po kami in coordination po lagi sa mga local government units, I will provide yung necessary assistance na kinakailangan nyo. Kaya po ang aming hinihiling na katiting na tulong, kung may isa, dalawang able body sa kanilang household, maaaring ipagbigay alam yung kanilang sitwasyon sa kanilang mga barangay, kung nagpa-function pa fully yung kanilang barangay, kasi baka naman nabiktima na rin dito ng kalamidad, o kung hindi man, sa kanilang mga munisipyo o lungsod. Sa ganon, yan po kasi mga datos na nakakalap ng ating mga LGU, yan po ang pinapasa nila sa amin, at yan po yung bina-validate natin, cross-validate natin before po yung ating pamamahagi ng tulong. But then, ito pa na yung ginagawa natin ng mabilis. So, yun po lamang yung inihiling natin. And sa atin pong mga kababayan, ang nagiging komplikasyon po kasi, Sir Dennis, sa ating mga kababayan po niya sa Mindanao, marami po kasing mga lugar na submerged pa rin. At medyo talagang yun ang challenge natin. But then, in coordination naman tayo sa iba pang mga line agencies, like PNP, AFP, kahit Coast Guard, para magamit natin yung mga assets nila. Nang sa ganon, mas mabilis po natin mabot ng tulong yung ating mga kababayan. Just an update po, Sir Dennis, nasa 1.1 million individuals na po. Opo, yung affected talaga dun sa lugar. It's quite a handful, sabihin na po natin, but hindi naman po enough excuse for us not to deliver. At 708 barangays po yung mga apektado na po sa Region 11, 12 at Caraga. Medyo marami-rami na po ito. At yung ating nasa evacuation center ay nasa 48,816 individuals, 196 po na evacuation centers. Ito po kasi ay manned ng DSWD at pinagtutulungan po natin ng mga local government units. But then, ito nga pong concern natin, yung outside evacuation centers, yun po kasi talaga yung siguro nakikita natin na baka hindi pa naabot ng tulong, ay umaabot po sila sa 335,822 individuals. So ito po yung nabanggit ko kanina, hindi po tayo nagpapasa ng trabaho sa ating mga kababayan kasi talaga naman trabaho ng gobyerno yan, hanapin na nangangailangan. But then, yun nga po, with these sheer numbers,
of affected individuals outside the evacuation centers, medyo challenge po tayo. So yun po yung hinihingi namin ng tulong, yung nabanggit ko kanina, baka pwedeng maipagbigay. Alam niyo po, sa inyong barangay o LGU, at as soon as nasa amin na po ang inyong informasyon, asahan yung darating yung tulong kaagad. But then at this point in time, Sir Dennis, we have provided 75 million plus worth of humanitarian assistance. Ito po yung combination ng ating mga food and non-food items. At syempre, yung mga cash assistance natin na intended po dun sa mga badly affected. Oo, okay. Tanungin ko rin, Ase, kasi yung mga LGU kasi tulad ng mga barangay, mga munisipalidad, sila po, kahit yung mga worker nila ay apektado rin ng pagbaha at yung bahay nila ay may mga nasira na din, pinasok na rin. Hindi ba't may kakulangan sila ng kanilang mga workers, Asek, para sa hinihingi po ninyong data? Wala ho bang pagkakataon na pwede tayong magpadala ng mga additional workers natin para mas mabilis lang yung pagkuha ng data natin, Asek? Well, ginagawa naman po natin yan, Sir Dennis. Yan po talaga yung sabihin na natin protocol natin. Opo. But then with these sheer numbers of affected individuals, talagang medyo kahit po tayo ay dami, medyo may hirapan din po, marami. And then ito nga po yung condition on the ground. Sabihin na natin tayo po ay nagpe-proposition ng ating mga assets dun sa mga areas susceptible for calamities. Nandiyan na po talaga yan. But then how do we bring that assets doon po sa mga badly affected? Isa rin pong concern yon. That's why halimbawa po, kahit ready po yung ating mga family food packs, yun nga lang, talagang lubog po yung lugar, hindi po makatawid. So that's the challenges. Kaya po kasama natin dito yung AFP, yung PNP, yung Coast Guard, kahit po yung mga bumbero natin, naaabala na rin natin minsan, just to make sure na marating natin ito. But then, as soon as yung weather permitting po at umaayos yung sitwasyon, talagang binababa po natin kaagad yung atin pong mga assets. So wag pong mag-alala yung ating mga kababayan. And then yung coordination naman po natin, yan ay part lamang. And then as long as we can, ay talagang kami po yung bumababa doon sa area. But then we have to follow din po yung ating mga protocols kasi syempre yung ating pong mga datos kailangan binabangga din natin sa LGU. Tama. At naiintindihan naman po yan ng mga local social welfare and development officers ng ating mga lungsod at munisipyo na ito yung protocol. So talagang kaming dalawa, literal na nagpipit-pita na teka, nasa na yung data? Pagkabigay naman nila ng data sa amin, ang kalabit naman ho ng mga yan, nasa na ho yung ayuda. Kasi alam natin, yung ating po mga LGU ay typically yung ating mga first responders, frontliners. Tayo po yung nag-augment should they fail or they cannot na dahil nga affected din ho sila. Yan naman ho ay sabihin na natin in place na mechanism. Pagod na rin Asek, no? Yes, tama po yun. At, pero as government workers naman po na ito pong in charge sa disaster response, well, yung pagado pwede naman nating ipahinga. Alam naman din po yan ng mga first responders, alam yan ng DSWD, ng mga social welfare officers, ng AFP, PNP, na pwede naman ho ipahinga yan after. Basta ang kailangan lang po, masunod natin yung utos ng ating Pangulo na abutin yung mga nangangailangan the soonest. Talaga lang po may mga challenges. Hindi naman po ito sabihin na nating pag-aalibay. But then, kailangan din po natin talagang sundin yung mga protocols natin. Pero yan po yung ginagawa natin ng mabilis. Proseso na lang ang problema dito. So pwede natin sabihin, Asek, na wala tayong problema sa pondo? Wala tayong problema, Sir Dennis, sa pondo kasi at this point in time, nasa 3 billion mahigit pa po yung ating funds. Almost 905 million yung standby funds natin para sa ating financial assistance. And then yung ating naman po mga total assets, yung ating mga food and non-food items, higit 2 billion po yan. So we have enough to assist yung ating mga kababayan. Yun nga lang, yung isang malaking problema talaga natin dito, nakikita naman natin yung mga videos, marami pa rin talagang submerged area, yan po yung mga challenges natin. But then, as long as umaayos yung panahon, umaayos yung weather permitting, sabihin nga natin at hindi naman ma-jeopardize yung safety ng ating mga social workers, we will deliver dun sa ating pong mga kababayan. Oo, no, sana. At kasi nagiging hugot na ito, Asek, kaya gusto nilang humiwalay sa Pilipinas. Tayo naman po, as much as we can, we cannot comment on the political issues surrounding ito pong ating relief distribution. But then, siguro naman po, with the track record of the DSWD, na patunayan naman po natin na tayo, regardless of the political climate, we will deliver. Yun po ang literal
at sabihin na natin ay totoong ginagawa po ng DSWD. But then, yun nga po, talagang medyo may mga challenges tayo along the way, may mga hindrances, pero that will never stop your DSWD to provide assistance. Talagang kung lang po natin sa ating mga kababayan, medyo sabihin na natin a little bit unforeseen yung tagal nito kasi last year, mga lindol naman, and then ngayon, ito naman yung pagbabaha. Kita naman natin, mga bubong na lang yung nakalutang. So ito po yung pagtulong-tulungan po natin. Yung mga kababayan natin, yung mga local governments unit, at syempre yung DSWD, para po maabot yung tulong yung mga nangangailangan. Yun. Asek, maraming salamat po as always na binigay niyo na oras sa DWIZ po. Well, maraming salamat din po Sir Dennis at sa ating mga kababayan. Maraming salamat din po. Magandang umaga. From DSWD, si Asek Romel Lopez. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagabutayan ng Report. Aplikasyon ng Certificate of Public Convenience iniurong ng LTFRB. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Inilipat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petsa ng aplikasyon para sa Certificate of Public Convenience. Matatandaan na pinalitan ang araw ng aplikasyon ng CPC na nakatakda sanang dinghin sa 9 ng Pebrero, ngunit inirong ito sa Pebrero 16 taong kasalukuyan. Alinsunod dito sa deklarasyon ng Malacanang na nakapaloob sa inilabas na proklamasyon bilang special non-working holiday. Ginawa ang hakbang bilang pagpapakita ng pakikiisa at suporta sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Sunog ito. Ilang residente sa Maynila binulabog ng sunog. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayo Pangko, Kuyaya, go! Binulabog ng sunog yung isang residential area sa Sampaloc, Maynila. Partikular sa may bahagi ng Maria Luisa Street, kanto ng Masbate. Nagsimula ang insidente alas 7:32 ng umaga kung saan umabot lamang ito sa unang alarma bago dineklarang under control ng alas 8:20 ng umaga. Ayon kay Kagawad Gilbert Concha ng Barangay 567, nasa 4 na bahay na pawang gawa sa light materials ang nasunog kung saan nadamay din ang isang unit ng townhouse. Inabot din ng apoy yung likurang bahagi ng mga bahay pero hindi naman ito naapektuhan dahil sa mataas na pader. Magtatayo naman ng mga tent o tolda ang pamunuan ng barangay malapit sa kanilang tanggapan na magiging pansamantalang tuluyan ng mga residenteng naapektuhan ng sunog. Ito yung Patrol number 5. Ay yung pang-parsimple method ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nasawi ang dating Pangulo ng Chile na si Sebastian Piñera matapos bumagsak ang sinasakyan nitong helicopter. Naku, na-recover ang bangkay ni Piñera sa isang lawa sa southern Chile habang nakaligtas naman ang 3 individual. Sa ngayon ay patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Samantala, bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ng dating Pangulo ng Chile na itinuturing din na isa sa pinakamayamang tao sa naturang bansa. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang babalakasan, third win sa Pinoy Liga Next Man Cup nakuha ng UST Growling Tigers kahit kulang sila sa player. Narito ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News.
Nalampasan na ng University of Santo Tomas ang kinaharap nilang hamon nang sila ay manalo kontra sa De La Salle Green Archers kung saan natapos ang regulation na may final score na 71-66. Matatandaan na parehong 2-1 sa standings ang dalawang kupunan kung saan inaasahang lamado ang La Salle Green Archers dahil sa dalawa nilang imports at high caliber recruits and players. Magugunita rin na kagagaling lamang ng La Salle sa panalo nang talunin ang College of St. Benilde sa isang overtime. Ngunit hindi sila umubra sa UST sa pagkakataong ito kahit na kulang man ito sa players. Naging mas dominante ang UST sa second half kung saan convert nila into points ang kanilang rebounds at mga turnover ng La Salle. Sa ngayon 3-1 na ang standing ng UST Growling Tigers habang 2-2 naman ang La Salle Green Archers. Subaybayan ang selected games ng Pinoy Liga Next Man Cup dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ito na. Bea Alonzo at Dominic Roque, hala, kumpirmado na, hiwalay na. Showbiz News mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, kumpirmadong hiwalay na ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ang kumpirmasyon ay ginawa mismo ni Boy Abunda. Ayon kay Boy, nalulungkot siya ng sobra dahil madalas umano kapag nakikita silang dalawa ni Bea ay nagkukwentuhan pa sila tungkol sa buhay-buhay, tungkol sa actress at kay Dominic, sa planong papapakasal ng mga ito at kung ano-ano pa, kaya talagang na-shock umano siya. Mula rin sa bibig ni Boy galing na talagang hiwalay na ang dalawa, ngunit may posibilidad pa naman daw na mag-usap pa ang mga ito at magkabalikan pa. Kung matatandaan, bumiyahe pang dalawa sa Sapporo, Japan at nag-sealed pa ng padlock sa Mount Moiwa, ngunit nabaliwala rin ito. Nagsimulang umugong ang balita nagkakalubuan na ang dalawa matapos na makita ang actress na hindi suot ang engagement ring sa ilang okasyon tulad ng dumalo ito sa birthday party na anak ng Pinoy Big Brother na si Beatrice So at noong aminin nito na wala pa talaga silang konkretong plano sa kasal sa launching ng isang brand. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Uy! Payslip ba na sinusulat-sulat na lang kung saan-saan? May sa papel. Nako! NBI, bawal ito. Nako, bawal ito. NBI Report News mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sulat kamay na payslip? Nako! Bawal ito. Hindi lang pera ang inaabangan tuwing sweldo, kundi pati na rin ang payslip. Dahil bukod sa karapatan ito ng bawat empleyado, kailangan nilang malaman kung magkano ang kanilang kinita. Pero paano kung ang iniabot sa iyong payslip ay para lang isang scratch paper at doon inilista ang iyong kinita? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Book 3 Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang bawat employer ay kinakailangang magbigay sa kanilang mga empleyado ng maayos at malinaw na payslip. At dapat ito ay naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Bilang ng araw na sakop ng payslip, rate of pay, kada oras, araw, linggo o kada buwan. Sahod para sa regular work, pati na rin ang overtime work, mga pinabawas sa sweldo at ang halaga ng sahod ng empleyado. Kaya sa mga employers dyan, ang payslip ay hindi parang listahan ng utang. Para saan pa ang printer kung kayo ay manghihinayang? Dapat palaging magbigay ng payslip na maayos at kumpleto para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Nako, meron tayong Patama Quote of the Day. Bago tayo magpaalam, ito po ang ating Patama Quote of the Day. Huwag kang masyadong perfectionist dahil yan ang sanhi ng depression, stress at inis. Ayun.
Basta walang deadline. Basta, kasi nagkakaroon lang naman kainisan niya, basta may deadline. Oo, pagka may oras naman, okay lang yan. Pero, doon sa mga nagkakamali, dapat matutunan natin yung aral. O, kunyari, ito yung pagkakamali mo. Ha? Tapos next week, yan na naman ang pagkakamali mo. Yung sumunod na week, yan na naman. Ay nako, walang natututunan at merong hindi natututo. Ayan. Siyempre, kailangan lahat yan may deadline. O, kaya nga yan ang madalas na pinag-aawayan. Teka muna, bago muna tayo magpaalam, happy birthday muna kay Hazel Taguba ng DWIZ Finance Accounting Officer ng FAO ng DWIZ News FM Northern Luzon, Dagupan, si Hazel Taguba. Happy birthday, girl. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon. Inatid namin sa inyo ng live sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topaz Show with Doc She Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.